Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay kung ano nga ba ang mga gamit o mga katangian nitong Taoisuan na amulet. So ito ay para lamang sa mga naniniwala ng mga Buddhist o ibang belief na hindi sakop sa Katoliko. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kakilala niyo. Mga migs, ang belief ng Taoisuan ay ayon sa aking pananaliksik ay nagmula talaga sa India, sa mga Hindu. Kasi ang ama ni Taoisuan ay isa sa mga deity o mga angels na sumama kay Lord Shiva nung bumaba dito sa lupa. So si Shiva po ay isa siyang Diyos na wino-worship ng mga Hindu. So ito po ay outside sa Catholic belief. Respetuhin natin yung belief ng iba. So wag tayong masyadong magmamagaling dyan at gagamit ng mga Bible verses tapos hindi nila alam na yung mga Bible verses na yan ay edited lang ng Vatican tapos ginaya lang ng mga sekta nila at yung Vatican naman ay nanggaya lang sa panulat ng mga Griego at ang Griego nanggaya sa mga Hebrew at ang Hebrew naman ay nanggaya lamang sa mitolohiya ng Sumeria. So wag kayong dyan, kulang kayo sa pananaliksik. So balik tayo dito sa Taoisuan. So si Taoisuan po ay makukonsider na isa sa mga bumaba dito sa lupa para manghuli ng mga masasamang espiritu. So sa mga tao sa Thailand, so sinasabi nila si Taoisuan na isa sa mga yaksha. Alam nyo kasi sa ibang paniniwala maraming uri ng espiritu. So ang yaksha isa sa mga mandirigma. Pagkatapos nun, ang trabaho niya ay hinuhuli niya yung mga masasamang espiritu para hindi makapaminsala sa mga tao. So ano nga ba ang gamit ni Taoisuan? So ito, ang Taoisuan amulet po ay bumabasag ng mga sumpa at saka kulam. Pero hindi yung kulam na binigyan ka ng sakit ha. Yung kulam na generational curse with regards to finances. So yung pamilya nyo naghihirap simula pa sa mga lolo't lola nyo. So parang nafe-feel nyo na hindi na ito normal. So parang may spiritual na or sumpa kung bakit kami naghihirap ng ganito. So meron na yung mga demons na pinadala ng mga sorcerer o sino mang mangkukulam na sumumpa sa inyong mga lolo't lola o maging sa inyo sa kasalukuyan para kayo ay maghirap. So, ito yung trabaho ni Taoisuan. Bumabasag siya ng ganong klaseng magic. So, kaya nga, ang tao na may tangan na Taoisuan amulet ay yung mga tao na nagninegosyo at saka yung nag-iipon. Kasi minsan kasi yung ipon natin napupunta lang sa mga bagay na pang-emergency. It's because hindi natin alam na parating may dumadating na challenges kapag tayo ay nakakaipon na ng pera. So, hindi natin alam na minsan pala, hindi naman kadalasan, pero minsan pala, ang dahilan nun ay black magic na. So, yun yung trabaho ni Taoisuan. Babasagin niya ang ganyang klaseng black magic. So, yung mga taong nagninegosyo, mga businessman, so ito talaga yung isa sa mga amulet nila. It's because minsan kasi may mga taong negosyante na hindi nila alam kung bakit sila parating nabibigo sa kanilang mga negosyo. So yun pala ay meron na palang black magic involved. So si Taoisuan yung bumabasag para yung mga businesses nila ay mag-survive. Minsan naman, may mga business talaga na hindi talaga umusad. It's because walang market. O di kaya, iilan lang yung market, pero marami kayong nagkukumpetensya.
So, minsan din, ang dahilan nun ay spiritual. So, ito yung role ni Tawisuan. Bumabasag siya ng ganung klaseng magic. At hindi lang man sa tao na tinamaan na ng magic ang galing nitong Tawisuan. So, ang amulet nito ay pumuprotekta din sa isang tao na kapag ikaw ay may naiinggit sa'yo, tapos pinadalhan ka ng mga bad spirits para guluhin ka, gambalain ka, para ikaw ay maghirap. So, isa na rin sa nagpoprotekta si Tawisuan. Pero kung kayo naman ay ibang paniniwala nyo, so meron kayong mga pinaniwalaang mga angels, ganon. Tulad ko, pinaniwalaan ko si Saint Michael na taga-protekta sa akin. So, kontento na ako doon. Pero meron talagang mga tao na gusto talagang mag-try, mag-explore ng ganitong mga beliefs. Sa tingin ko, hindi naman masama ito eh. It's because hindi ito tulad ng mga aral ng ibang tao na nagpapapanggap na pangalan kuno ng Ama, pangalan kuno ng kataas-taasang Diyos, pero ang katotohanan ay pangalan pala ng mga elemento. Pero si Tawisuan po ay honest po. It's because sinabi niya na hindi siya Diyos. Siya ay tagapaglingkod lamang ng Diyos na si Shiva. Ang trabaho niya ay puksain, dakpin, at ihulog sa lugar ng mga masasamang espiritu yung mga espiritong nakatakas o nakatawid dito sa ating mundo. So, yan po yung role ni Tawisuan. So, kayo po, kung naniniwala kayo sa ganito, so, etong tablet na ito ay para sa akin isang mabisa na amulet. It's because hindi lang ito basta symbolism ng Tawisuan eh. Ang tablet na ginawa dito, itong puti, mga pulbo ito ng iba't ibang mga herbs, mga sacred herbs na kinukonsider ng mga monghe. At hindi lang basta abo ng mga herbs, meron din itong pulbo ng leklay at meron din itong abo ng insenso na kanilang minamantrahan. So, kasi yung mga monghe, nagmamantra sila, meron silang mga insenso minsan. Yung mga abo ng insenso na yun, isa yun sa mga pinanghahalo dito kasi naniniwala sila na yung energy ng thought o ng dasal nila ay naiipon doon sa abo ng insenso. At hindi lang ito basta tablet, meron itong inscription o sulat na tinatawag ditong sacred geometry. So, sacred geometry ayon sa nagbigay sa akin ito ay para sa depensa at pangkabuhayan. So, kayo po, kung naniwala kayo sa ganito, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay ng Salita TV. So, yun lang po. Until next topic.